pagising mo po sa umaga, madadatan mo yung mga hayop na kumakain ng feed sa loob ng bahay. At kumakatok na daw. Maaga pa lang sabi ni Nunoy. O, ayun na siya, oh. Oh. Ito po ang aking baka. O, busog ka na? Ba't lumabas? Yan. Napakaamo po niya mga kagandang buhay. Maaga pa lang po, naghahanap na ng feeds. O, bumalik ulit na yung baka mo. Ako. Takot yata sa akin. Natatakot sa'yo, no? Hindi, sa akin lang. Kita sandok na so diretso dire. Ay, naku. Kakatuwa ng mga baka ito. Ang laki na niyan talaga, Noy. Krrrr. Yung mga native po na nalagaan ni Nunoy dito. Pag lumaki, kaldero agad. Busog na si kambing, oh. Busog na si native na kambing. Baka masobrahan sa feeds ito, Noy? Hindi, maaari mo na. Ah, okay lang. Ang takaw, ah. Kailangan ng purgahin ito, Noy. May nakita na akong itim-itim sa balat niya. Nag-abot si ano, si Bone. Oh. Tuwa itong bakang ito. Ano po yan, te? Ano yan? Ano ba yan? Anong klase? Paano ka lang malabas? Dili pa biyahe. Ah, Dilis to labas. pusit. Sige, gaano karami 1 kilo? Kuan. Para maliliit, no? One, no. Kuan is kadlaw dili lapas kayo. Ah, sige. 1 kilo. Noy! Pusit, gusto ni Roem yan. Bili tayo muna. 120 na. Ilan? Kuan na mabayad mo ana. Ano yung sinto ba? 180? Oh. Kuan na Lang? 150 ra na. Ha, 150. Ah, wala ka abot? Kuan na 120 o kuan. 150 ah. Hindi umabot eh. No? 160. Ah, sige na, ubusin ko na. Kada 160 hain tao na. 160? Eh, alabas pa na? Oh, kuan ni dis ka no. Sige ko man tao. Oh. Dili ni kuan, di wala gini ice. Labas kayo. Ah, sige, Noy. Luto mo kay Roem. Oh, ito na po yung native natin na kambing, oh. Busog na ng feeds. Yan. Palalakihin lamang po natin at kakatayin po mga kagandang buhay. Kasi ito po mga kambing na to, ang history po nito, nabili ni Kabeng Roger at ninalon dati for antog-antog. Pero nalugi po sila dahil mahal po ang pagkakabili nila. Kaya din nila binenta yung mga babae. At ito, nanganak na, mga native talaga po. At meron namang may lahi na konti.
Yung iba. Ito po yung Malta, mga kagandang buhay. Sapal po ito ng trigo na ginagawang beer. At pinapakain po natin sa ating mga baka. Hinahalo po natin sa pagkain nila. Yan. Yung mga buhangin po na to, matagal na po dito. Galing pa po ito ng Aklan. At ipo-flooring po natin yung kulungan ng baka na atin pong pinapagawa. Ayun po, mga kagandang buhay, oh. Ayun po yung second building natin. Ito yung una. Tsaka, ayan na, kawayan lang po ang ginamit natin dahil umulan po. At ito na po nga ang itsura pag umulan. So dito po banda, gawan na lang po natin ng bunk house para po sa ating mga pagkain. Para di po nauulanan, kagaya nito mga kagandang buhay, oh. Yan. So ito po yung ating mga kambing. Siyempre nakikita natin si James. Ayun si James. Binababa na natin. Mahirap kasi dito pag tag-ulan na. Oh. Ayun na, oh. Marami na tayong makakatay po, mga kagandang buhay. Kasi palitan natin ito ng may lahi. Ito, ano na ito, anak na ni James ito. Ayan. At yun. Yun, tingnan nyo yung mga tainga. Kahit anong takaw pa po, pag native, di po lang malaki, oh. Ibang-iba po talaga yung katawan niya. Tingnan nyo po, mga kagandang buhay. Magkasinggulang lang daw yan sila, sabi ni Nunoy. Oh, no! Yan, tingnan nyo po yung diferensya ng anak ni James. Compared po dito sa native, magkasinggulang. Diba? Pareho lang po ang kain nila, mas matakaw pa po itong native. Pumapasok pa sa bahay para kumain ng feeds. Po ang mga kambing natin. Mga katuwaan lang po yan, Kabeng Roger. Pangkatay purposes lang. Yan sila. Oo. Ayun. Lilinisan yan mamaya-maya ni Nunoy. Kakulungan po nila, mga kagandang buhay. Mga kambing natin. Sarap. Kapag may okasyon, may huhugutin po tayo for pagkain. Si James malaki na. Oh, may laman pa rin po dun sa taas. Tapos dito na yung magiging kubo natin po para sa ating mga alagain. Ganito rin po ang gawin ko, mga kagandang buhay, doon po sa farm namin doon sa Aklan. Oo, di ba nagpagawa ako doon ng medyo pricey po na kulungan ng mga baka. Pero for fattening purposes po, ganito lamang po ang gagawin ko rin, mga kawayan lang. Oo. Pagandahin na lang natin po sa kita ng ating mga fattening. Kasi mauubos po yung ating puhunan kapag ka po ilagay natin lahat sa magandang structure. Kaya matibay rin naman po kawayan. Nakikita ko dun sa mga ibang farmers na kawayan lang rin din ang ginagamit nila. Saka na po tayo magpaganda po ng kulungan kung nag-i-income na po. Kaya hindi lamang po pangkatay po sa Cavite ang ating bibilhin. Kapag ka nagkaroon na po ako ng ganitong structure doon sa amin. Kung bibili po ako ng mga may potensyal na palakihin natin. For fattening. Tapos papadala ko po sa Katayan. Yan. Kailangan lamang pong magkaroon tayo ng taniman ng pagkain. Kasi nga hindi tayo nakagalaw nung summer. Mga plano natin nakabinbin. Kasi nga po kulang sa pagkain. Walang preparation. Kasi sa alaga po ng baka, kailangan po talagang pagkain ang uunahin natin. Malta, bibili po tayo ng Malta. At saka po feeds. Lagyan din po natin. Marami kasi dong gilingan ng palay. So, malagyan din natin ng ipa ng palay. Tsaka damo, of course. Mix-mix na natin yan ang pagkain. Ito mga alagain po. Mga kagandang buhay. Na-order na po sa atin ni Sir Constantino. I-deliver na lang po natin kay Sir Constantino ito. Mga babaeng baka. Ayan po ang sitwasyon nila kapag kaumulan po, ang dugyot po nila. Kaya gagawa na po talaga tayo ng
kulungan nila. Mamaya po magre-report yung ating panday. So sa isang linggo po siguro, makakapagtapos po sila ng 2 ganito. So ano ito, kabilaan, 16 na baka po ang malagay natin dito mga kagandang buhay. 16 na baka. Malapad naman po itong nirerentahan namin for 6,000 a month. Kailangan po sulitin na. Sulitin. Ayan po ang naging fruitage ng atin pong pagsakripisyo dito po sa Negros. Marami po tayong ma-upgrade, kagaya na lang po matuto tayong mag-alaga, magkaroon po tayo ng patining, mga kagandang buhay. Yan, kaya natin yan. Sa aking po mga subscriber na lagi pong nanonood, lalo na po yung mga taga-abroad, na talagang gustong-gusto na mag-alaga ng baka. Kaso lang, nasa abroad kayo, kaya tamang nood po para po, sabi nga ng isang subscriber ko, sabi niya, bagong subscriber po, sabi niya, pag nag-retire po ako, gusto ko rin po magkaroon ng cattle farm. Gusto kong mag-cattle farming. Ayan. Kasi iba talaga ang saya po, mga kagandang buhay, no? Kasi ginugol mo na yung kabataan mo sa pagtatrabaho, gusto mo na lang rin po mag-relax. Maganda po yan. Maganda po itong bakang source ng relaxation. At the same time po ay kikita po tayo. Ayan, kung nakakural po sila, kagaya niyan, may payatono, i-fattening daw muna ni Kabeng Roger. Ganda naman mag-alaga kapag ka nasa proper, sa maganda po silang kalagayan din. Malinis. Ito si ano po ito, mga kagandang boy, si Jordan. Si Jordan po ito, Brahman na Brahman po, oh. Ayan. Kay Sir Jaden po ito, si Jordan. So, malaki na po ito si Jordan, malaki na. After 3 months po sigurong pakain ito, sobrang lalaki po ito. Pag umabot pa ng 1 year, nako, mataas na siguro sa iyo itong si Jordan. Mga kagandang buhay. Oh. Tsaka yun po kay Sir Jaden, si Shaquel. Actually, na-vlogs ko na ito, kaso lang, malabo po kasi pag live. Iba po talaga pag content na malinaw. Kasi siyempre sa signal natin. Yan po si Shaquel at ilalagay po natin yan sa kulungan para mas lalo pong relax sila. Wala naman po kasi tayong space po, mga kagandang buhay. Mas maganda talaga pag nag-alaga tayo ng baka, yung may takbo-takbuhan sila, yung may field talaga. Pero sige lang po, dito muna po tayo matututo. Who knows, baka makabili po tayo ng malaking farm lot. Baka makabili po tayo ng malaki-laking lupa na pwede po nating paglagyan ng ating mga baka. Ayan. Kasi susad po, mga kagandang buhay, na meron po akong nakitang vlogs ni buy and sell, livestock buy and sell, na sabi niya doon sa vlogs niya, nung kabataan daw niya, meron daw siyang pinagtrabahuhan na malaking farm. Yung inaalagaan daw mga Indo-Brazil, Indo-Brahman, galing daw talaga sa ibang bansa ng mga baka. 1980s pa daw yun. Pero mga kagandang buhay, pumunta siya doon, abandoned na yung bakahan at walang nagpatuloy. Sayang po, di ba? Mga kagandang buhay, sayang. Ay, Don Romulo, ano ba yun? Yung napanood ko siya po, mga kagandang buhay. Yung vlogs niya. At nakita ko pa yung mga structures doon. Nag-aalaga daw yung amo niya ng mahigit 1,000 heads of cows. Siguro ang ganda nun kung naipagpatuloy po, mga kagandang buhay. Sayang, yung mga legacy po na ganon, na yung lolo mo ay dating matikas na taga-alaga ng baka. Ang daming mga baka, tapos hindi na ipasa, generation by generation. Sayang po yung mga structures doon. Ang gaganda ng painuman nila ng tubig. Kaya, sana no, kung ikaw ay mahilig sa baka, maipasa mo. Sayang yung mga naumpisahan. Who knows po, mga kagandang buhay.
maabot din natin yung ganyan. Makapag-alaga din po tayo ng mga lahi. Kailangan mo lang talaga yung malaki pong area. Kay Sir Javiliana, na lagi pong nanonood sa ating mga vlogs, na bumili po ng baka kay Kabihang Roger at yun po ang kanyang katuwaan. Nanonood siya lagi sa ating mga vlogs. In love na in love sa mga baka po. Magpagaling ka po, Sir Javiliana. Magpagaling ka para dumami pa po ang iyong mga baka. Thank you sa invitation, Sir Javiliana. Gusto daw tayo makita ni Sir. Pero malayo naman kasi si Sir. Maynila si Sir eh. Ang mga baka po natin dito nakikita, mga kagandang buhay, ay ayan, mga pangkatay na po yan. Nasa 12 na lang daw, sabi ni Kabeng Roger, ang kulang. Kaya gustong-gusto po ng mga taga-katay natin na malalaki baka po ang ating ipakatay. Pero sa recovery po, mula noon pa, ay hindi po talaga kami tumatama sa malalaki. Siyempre, ang hanap natin sa biyahe ay profit. Mabuti yung taga-katay kasi naghihintay lang sila doon ng baka, kakatayin nila, tubo na kagad sila, bilang na nila yan. Yung tubo nila sa isang baka, may tubo pa sila sa karne. Halimbawa, kahit papatong lang silang 10 piso sa karne, sa kanila na lang lahat. Sa kanila naman lahat yung mga balat, paa, ulo, mga bituka po, lamang loob. O magkano kaagad yun? Sa isang baka lang, lalo na kung malaking baka. O may tubo pa sila sa karne. Sigurado po yung kita ng taga-katay natin. Ayun po yung maganda rin pasukin po na negosyo. Yung ikaw po yung taga-katay doon sa Luzon, magtiyaga ka po talaga maghanap ng iyong madidilibiran. Hindi na namin kaya yon, mga kagandang buhay. Kasi kailangan din ng maraming manpower. Kaya kung saan na lang po kami kikita, doon kami po dadaan. Actually, meron pong mga tumatawag din sa atin na gusto magpa-supply. Tingnan lamang po natin, mga kagandang buhay. Kasi kung hindi aayos yung ating sinusuplayan, ay meron naman pong iba na gusto rin po tayo. Malapit lang. Batangas lang po, mga kagandang buhay. Solis po tayo sa gasolina or krudo. Tsaka di po tayo babayad sa kural kasi meron din siyang kural na sa kanya. May sarili po siyang kural. So makakalis na po tayo ng bayad natin sa kural. Ganon. Mga kagandang buhay. Pero hanggat maayos po yung usapan dito po sa aming suki ay mag-i-stay po kami. Depende. Bakit tayo mag-i-stay kung hindi na tayo kumikita? Kung hindi na tayo binibigyan ng konsiderasyon. Yan. Kailangan din po kasing alagaan. At kami po isang kausap lang. Kami po hindi mahirap kausap. Kasi pag sinabing may baka, may baka. Di po kami marunong po manloko ng kapwa. Unless na lang po kung sumama ang panahon, nadidelay po yung ating biyahe. Basta pag sinabi namin parating na ang baka, parating na po talaga. Ito po mga Holstein, mga kagandang buhay, napakakinis. Ewan kung saan po ito nabili ni Kabeng Roger. At ang sabi niya po sa akin ay kanya pong ipapatining ito. Ipapatining po ni Kabeng Roger itong mga Holstein, mga kagandang buhay. Yan. At kung may makursunadahan din naman pong ipatining si Kabeng Roger dun sa mga nabili po ni Nalon at saka ni kabiyahing Winnie at saka ni Master Joel, ay binibigyan sila ni kabiyahe ng bayad. Kasi siyempre, naghirap din sila maghanap. Diba, nandun sila stockyard, tapos nakabili sila, tapos maganda palang alagaan. Sabi ni Kabeng Roger, bigyan kita ng, merong isa eh. Merong isa. Ayan po. Sana kaya siya. Bibigyan siya ni Kabeng Roger ng 2.5 doon sa nabili na pwedeng gawing alagain. Si Master Joel. Ganun yun. So, kikita kaagad ang ating mga taga-sipat. Oh. Kaya't pag ganitong tag-ulan, tuloy-tuloy ang ulan, mahirap dahil ganito na ang magiging sitwasyon. Kaya
naisipan namin ikabiyahe doon po sa medyo bundok-bundok ayun, medyo mataas na lugar, doon po kami magpagawa ng silungan para maiwasan po natin yung ganito, kahit pluringin natin ng manipis, basta po hindi dugyot na ganito. Hindi dugyot po na ganito. Hugasan muna natin sila bago ikarga mamaya. Or Martis pa po. Bukas po magkakarga na tayo, maglo-loading po tayo. Ito isang Holstein din. Kasama din yata ito sa alagaan. Kasi mga kagandang buhay yung Holstein kasi, yung ibang Holstein sapyot ang puwet. Yung maliit bang puwet patulis. Pero ito hindi na siya pure talaga na Holstein kasi medyo yung puwet niya po ay puwet na ng Brahman. Holstein Brahman siya. Makapal na po yung puwet. Kapal ang puwet niya. Ito, alagain din po. Alagain din po ito. Yan, pumipili tayo ng mga alagain na magaling kumain. Ito po si Diwata po, mga kagandang buhay. Si Diwata. Ayun naman po ang anak ni Diwata. Kanina yung kumakain ng feeds. Papangalanan ko na lang po siya ng Jewel. Si Jewel na lang po ang pangalan ko sa kanya kasi mahilig po talaga ako sa jewelry. Ayan, yan po ang bisyo ko. Mahilig po ako sa jewelry. Kaya si Jewel po ang kanya pangalan po, mga kagandang buhay, ang anak po ni Diwata. Yan. Sabi ko nga kay Nunoy, sa atin pong tagabantay dito, hindi pumayat si Diwata. Laki pa rin, oh. Laking klaseng inahin ito si Diwata. At saka nung minsan pong nag-hit siya, lumipas po ang kanyang hit. Hindi po siya nakastahan. Dami pa rin siyang gatas, saka magaling po siya mag-alaga ng anak niya. Patabain natin, mga kagandang buhay, kung makalutas na doon kay Jewel. Pag nalutas na niya. Kasi ganito naman daw talaga, pagka malakas ng dumidi ang anak, mabilis din po pumayat ang baka. Kaya, sabi ko kay Nunoy, bigyan niya ng feeds ito. Baka pumayat sobra si Diwata. Purgahin din po natin si Diwata. Pagka hindi na dumidede ang anak. Yan. Ilang ml na kaya itong purga. Ano? Mga Holstein na maliliit. Marami silang nabiling Holstein ngayon. Pang-apat ito. Po. Kinakain na lamang po nila ngayon ay uhot. Ayan. So meron po ako mga banyera doon. Marami po ako banyera. Padala ko po dito para yung mga baka po natin kapag umulan, lalagay na lang po natin sa banyera ang kanilang pagkain. Meron pa pong mga 20 piraso doon ng mga banyera. Dalhin ko po dito. Talagang maganda na po siguro yung ating vlogging kapag marami na po tayong nakapatining sa atin pong gagawing structure po. Kawayan lang.
Yummy, yummy. There's gonna be ink and then it's gonna splatter to my mouth and then it's hot. It's very hot. Ron. And when you cook it, make sure it's warm. It's gonna be Wow, very hot. Tintin, it's yummy. Because I ate before. Ayaw niya na may laman sa loob. Mmm.